Nung nasa hospital po siya, lagi niyang tinatanong kung gagaling ba siya. Ang sabi ko, gagaling ka, basta magdasal. Nami-miss ko po si Papa, especially po pag panahon na po ng Pasko. Na-diagnose po si Eman ng leukemia noong April 6, 2023 po. Kasi po, around February po, na-diagnose naman po siya ng appendicitis. Pina-check up po siya sa PCMC, Philippine Children's Medical Center. Hindi na po kami pinauwi. 10 days po siyang na-admit doon. Lahat po ng test ginawa para malaman kung ano yung cause ng aspiration. Doon po nalaman na meron siyang blast or leukemia cells. Nung malaman po namin yun, nalungkot po kami, umiyak. Pero sabi naman nung doktor, may mataas pong tsansa na gumaling siya kasi bata pa naman na diagnose. 9 years old po, usually po 90% ang survival rate ng may leukemia. Six months to 1 year po, intense chemo po siya. Lahat doon, nakalbo, yung mukha niya lumaki. 3 to 4 times a week nasa ospital po kami para sa pagpapakimo. Nung intense chemo po, kasi yun po ang unang chemotherapy niya po. Napakahirap po ng buhay. Iniisip ko saan ako kami kukuha ng ipampapagamot sa pagkikemotherapy niya. Hindi po talaga matatawaran yung tulong na naibigay po sa amin ni Kong Arjo. Mula noon po, 2023, tuloy-tuloy po hanggang ngayon. Pagkatapos po ng intense chemo namin, mayroon pa po kaming 14 cycles na binubuno every 9 to 10 weeks. So, nag-range siya ng 2 to 3 months. Every 2 to 3 months ang another cycle. Mahal po lalo na po kasi every 6 months po ay nag-bone marrow aspiration ng apo ko. Tapos nag-IT, ang tinatawag po doon combo. Kung tinitignan ko, may umakyat na cancer cells sa brain. Tapos tinitingnan din po doon sa bone marrow kung meron din pong na cancer cells pa rin po. Kaya lagi pong ang laki ng papasalamat ko po doon kasi ang laki po ng naitutulong sa amin ni Kong Arjo. Pag kinukuhanan po ng bone marrow aspiration, dito po yun sa tadyang, kinukuhanan po ng sample kung malalaman po yung status ng kanyang cancer cells kung wala na or meron pa. As of now kasi in remission siya. So wala po nakikita pero continue pa rin po yung kanyang pagpapakimo. Hanggang 14 cycles po yun na kailangan niya tapusin. Mabigat po talaga, limitado po ang galaw namin, pati sa gastos. Ang nanay lang po naman na nagtatrabaho kasi single parent po siya. Ako wala naman pong trabaho kasi ako po ang kasama niya sa ospital at saka sa eskwelahan po. Nagtatrabaho po sa call center, panggabi po siya. Pag umaga ang uwi niya, nakapasok na yung apo ko. Nung pong na-diagnose siya, lahat po na ata ng simbahan dinadayo namin. At saka si Emmanuel po, natuto po yan mag-grocery. Lahat po ng dasal, natuto siya. Gabi-gabi po nagdadasal siya. Talagang maiiyak ka po pagka naaalala mo yung pinagdaanan namin. Kasi maraming beses po siyang na-admit sa ospital. Tapos nagkaroon pa po ng time na may cancer na, nagka-pneumonia pa. Minsan po 2 weeks, 3 weeks na hindi siya nakakapasok kasi naka-admit mo siya sa ospital. Yun po yung talagang hirap ng pinagdadaanan ng isang may cancer. Lagi ko naman po sinasabi kay Emma na magdasal lang, manalig, tapos susundin lahat ng pag-inom ng gamot. Kasi pag malakas tayo kay Lord, sabi ko, ang bata pag nagdasal, pinakikinggan yan, kaya gagaling ka. Kaka-IT ko lang po last week po. Kaya another 3 months po before yung next chemo ko po. Tinutusok po ako sa likod, tapos in-injectionan po ako ng mga gamot po. Kumukuha po sila ng samples para makita po kung may mga cancer cells po sa likod ko. 8 cycle po tapos na kami. Pang 9th na po kami sa December 29. Minsan po yung injection po, yung paglalagay po ng swero, minsan po masakit. Tsaka Tsaka yung IT tsaka BMA po.
Kasi wala po siyang ano dun wala pong anesthesia nilalagay. Ang BMA po kasi, yung bone marrow aspiration, kinukuhanan po ng sample yan sa tadyang. Yun po yung malaking karayom na ipinapasok po bigla yan sa tadyang. Kaya masakit po yun, talagang sumisigaw. Kaya naman po. Kaya naman po, dadasal. Para po gumaling. Iniisip ko lang po, palagi po turo sa akin ni Mama, magdasal po palagi habang nag-operation. Bingayis Lola, Mama po ang tawag sa akin. Talagang sentimental po ako pagdating sa kanya. Kasi hindi ko naman po talagang inisip mo, hindi mo naman din inaakala na magkakaroon siya ng sakit na ganyan. Nagpapasalamat po talaga kami kasi kahit paano po nakikitaan naman po siya ng pagbabago. Naalala ko lang po yung sakit na dinadaanan ko po habang nagpo-procedure. Tinitiis ko na lang po. Iniisip ko lang po kung gaano kasaya po ako pagtapos na po lahat na nito. Hindi po nawalan ng pag-asa kahit kailan. Naalala ko lang, palagi ko pong natatandaan na nandyan lang po si God sa tabi ko po. Ang dasal ko sa Diyos ay sana po gumaling na po ako. Tsaka wala po akong madaan ng problema habang naggagamot. Siyempre, at tsaka protection po para sa pamilya po namin. Namimiss ko po si Papa, especially po pag panahon na po ng Pasko. Mga 1 taon na po kaming hindi nagkikita po. Naalala ko po, pag nandun po ko sa lugar nila, nagbabike po kami sa park po nila. Alam ko po na separate po sila ng mami ko ng matagal na panahon na po. Nasanay na po ako nang wala siya. Ako po si Eman Basa ng Curiat, Quezon City. Ako po ay nasa grade 6 at nag-aaral po sa Project 6 Special Science Elementary School. I have blood cancer or leukemia, but that did not stop me from continuing to pursue my education to reach my dreams. Yung medal po na ito, nakuha ko po sa DSPC o District Schools Press Conference. Nakapasok po ko sa top 15 sa news writing category po. Naka-second place po ako. So, ibig sabihin po nun, na-qualify po ako sa Division Schools Press Conference naman po. Ito naman po, yung nakuha ko po sa Division Schools Press Conference. Top 7 po ako out of 15 po. Pero hindi na po ako nasali sa Regional Schools Press Conference kasi top 3 lang po yung kinukuha. Thankful pa rin po ako sa mga guro po tsaka sa mga parents ko. Dream ko po kasi na pag hindi po ako naging engineer, yung isa ko pong dream ay maging journalist po. Gusto ko po ibalita lang po yung katotohanan. I'm aware of the fake news spreading around social media. Yung mga guro at kaklase ko po, sinusuportan po nila ako sa pag-aaral po. So, sino idol mo ba? Idol ko po, si Congressman Arjo Atayde. Siyempre po, siya po yung nagbibigay ng tulong po para sa chemotherapy ko po. Mula 9 years old po, tinutulungan niya pa din po ako. Hanggang 12 years old na po ako ngayon. Dahil po sa tulong ninyo, nakakapag-aral na po ako ng maayos at mabuti. Congressman Arjo Atayde, maraming salamat po sa mga tulong na ibinigay niyo sa amin, lalong-lalo na po sa pagpapagamot ng aking apo. God bless po sa inyo.
Hi, Eman. Hello po, Merry Christmas. Sa ano po ako, office ako ni Congressman Arjo Atayde. Meron lang kaming dalang Christmas gift po para kay Eman. No problem po. Sige po, pasok po tayo sa loob. Galing ko po ito sa loob. Pasensya na po at biglaan to, ha? Yep. Sige po. Yan. Eman, galing kay Kong Arjo Atayde. Sige. Kamusta ka naman? Okay naman. Okay lang. Yung mga nararamdaman mo, okay lang din naman. Sa school, okay ka naman sa school. Alam mo naman si Kuya Kong Arjo, di ba? Gusto niya syempre nag-aaral ka. So, syempre, gusto niya may maayos din na marating ka sa buhay, di ba? Kamusta ka naman sa pag-aaral? Karoon naman po ng mabuti. Nakakapasa naman, syempre. Di ba? Pag-aralan mo lang mabuti, ha? Opo. Yes. Ilan taon ka na? 12 years old na po. 12 years old. Diba? Ano ka lang, laban lang. Diba? Kung ano yung mga nararamdaman natin na mahirap or yung feeling natin hindi natin kaya. Basta isipin mo lang lahat, kakayanin mo yun. Diba? Huwag mong isipin na mahirap. Lahat naman yun eh. Lahat naman yun mahirap eh, diba? Pero once na nalagpasan natin yan, magiging okay naman yun. Basta ang kailangan ko lang sa'yo, ha? Labanan mo lang kahit ano yung pinagdadaan. Kahit ano. Ha? Nandito lang naman kami. Kuya Kaloy, ha? Eman brother, Merry Christmas. More blessings and good health sa'yo. Pagaling ka bro. See you soon. From Arjo. Maligayang Pasko po, Kong Arjo, at thank you po sa mga regalo po. Pamasko mo na siya. May pang New Year ka na din. Masaya? Wow! Thank you po, Kong Arjo. Hello po Kong Arjo. Ako po ay may Christmas card para sa inyo. Merry Christmas and Happy New Year. Dear Kong Arjo, thank you very much for supporting and continuing to support me in my battle against blood cancer or leukemia. Thank you for providing the necessary needs for my chemotherapy sessions. Thank you for never forgetting about me and supporting me. God bless you po. Love, Eman.